Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa kabanata 20 sa unang aklat ng Samuel. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa panalangin. Lord, minsan pa, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na aming maramdaman, makita, maranasan ang inyong kapangyarihan na nagbibigay ng karunungan, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Lord, sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Verse 1. Si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Itinanong niya rito, ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at nais akong patayin ng iyong ama? Ayan, so si David ay nalilito na at nasasaktan, hindi niya maintindihan kung bakit siya pinapapatay ni Saul, no? Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit tama yung ginagawa natin, may mga taong lalaban pa rin sa'yo, aatake pa rin sa'yo, at nais niya, hindi lang yung mamatay kang physical, no, yung physical mong katawan, kundi mamatay yung joy, mamatay yung excitement mo, yung mamatay yung passion mo sa paglilingkod. Ano po? Verse 2, sumagot si Jonathan, hindi totoo yan. Hindi ka na niya papatayin. Ano mang balak niya ay sinasabi niya sa akin bago niya isagawa at wala siyang nabanggit tungkol sa sinasabi mo, kaya hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Sinabi ni David, hindi lamang niya sinasabi sa iyo sapagkat alam niyang magdaramdam ka dahil matalik tayong magkaibigan. Ngunit saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, alam ko ring ako'y nakabingit sa kamatayan. So dito makikita natin si Jonathan ay nasa pagitan ng dalawa. Ano po? Yung loyalty niya sa kanyang kaibigan, maging sa kanyang ama. Hindi pa niya nakikita ang buong sitwasyon. So, hindi lahat ng malapit sa iyo ay agad makakaintindi ng pinagdadaanan mo. Minsan, kailangan mong ipakita ang katotohanan. Makikita rin natin dito na ipinapakita yung urgency at danger. No, si David ay aware sa tunay na sitwasyon. Ang spiritual sensitivity ay mahalaga. Minsan ramdam mo na ang panganib bago pa ito mangyari. 4. Sinabi naman ni Jonathan, sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo. Sumagot siya, bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari. Ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa 3 araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mong nagpaalam ako sa'yo dahil ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Kapag hindi siya nagalit, wala na siyang masamang balak laban sa akin. Ngunit kapag nagalit siya, nais nga niya akong patayin. Hinihiling ko sa iyong tapatin mo ako alang-alang sa ating sumpaan sa harapan ni Yahweh. Kung may nagawa akong kasalanan, ikaw na ang pumatay sa akin. Huwag mo na akong iharap sa hari. Ayan, so makikita natin dito, gumamit ng wisdom si David, no? Wisdom at saka strategy. At ginamit niya rin yung covenant nila, no? Yung katapatan ng Panginoon, ang kanyang tanging pinanghahawakan. Ang faith ay hindi lang panalangin, no? May kasama itong wisdom at tamang hakbang. So verse 9, sabi dito, sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari iyon. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Itinanong ni David, paano ko malalaman kung masama ang kanyang sagot? Sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, naririnig ako ni Yahweh bukas o sa makalawa. Sa ganitong oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Kung galit, ipapaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ginawa ito. Patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng patnubay niya sa aking ama. So dito po makikita natin si Jonathan ay handa po siyang ilantad ang sarili para sa kapakanan ni David. Ano po? Yung covenant friendship nila. So may sakripisyo. Ang tunay na kaibigan ay hindi lang sasaya, kundi handang magsakripisyo para sa iyo, no, sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. So verse 14, sabi po dito, kung
Buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kakalimutan ang ating pangako sa isa't isa. Kung ako na may patay na, huwag mo sanang pababayaan ang aking sambahayan. Kung dumating ang araw na lipulin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, huwag ka sanang sisira sa ating pangako. Parusahan sana ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Hiniling ni Jonathan na muling mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. So makikita po natin dito yung kagandahang loob. Ang tipan nila ay hindi lang para sa kanila, kundi maging pati sa pagsunod sa henerasyon, sa mga susunod na henerasyon. So ang tunay na relasyon ay hindi pansamantala. Ito po ay pangmatagalang epekto. May pangmatagalang epekto. Verse 18, at sinabi ni Jonathan kay David, bukas ay pista ng bagong buwan, tiyak na hahanapin ka kapag wala ka sa iyong upuan. Sa makalawa, magtago kang muli sa pinagtataguan mo noon sa tabi ng malaking bunton ng bato. Kunwari ay may pinapana ako roon, 3 beses akong tutudla sa tabi ng taguan mo. Pagkatapos, ipapahanap ko iyon sa isa kong utusan. Kapag narinig mong sinabi ko, nasa gawi rito ang mga palaso, lumabas ka at sa pinagtataguan mo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Tiyak na wala ng panganib. Ngunit kapag sinabi kong, nasa gawi paroon, tumakas ka na sapagkat iyon ang nais ni Yahweh. At tungkol naman sa ating pangako sa isa't isa, si Yahweh ang ating saksi. Dito makikita natin na gumamit sila ng coded communication. So dahil sa panganib, kailangan ng discretion. Hindi lahat ng laban ay harapan. Minsan, kailangan mo ng karunungan kung paano ka kikilos. Ayan, so verse 24, sabi dito, nagtago nga si David sa lugar na pinag-usapan nila ni Jonathan. Nang dumating ang pista ng bagong buwan, tumulog sa hapag si Haring Saul at naupo sa dati niyang upuan sa tabi ng dingding. Katapat niya si Jonathan at katabi naman si Abner. Ngunit si David ay wala sa kanyang upuan. Nang araw na iyon, hindi pinansin ni Saul ang pagkawala ni David sapagkat inisip niyang maaaring may malaking dahilan o baka hindi ito malinis ayon sa kautusan. Ngunit kinabukasan wala pa rin si David kaya tinanong niya si Jonathan, bakit mula kahapon ay hindi natin nakakasalo si David? Sumagot si Jonathan, nagpaalam po siya sa akin kahapon at uuwi raw sa Bethlehem. May taunang paghahandog daw ang kanilang sambahayan at pinapauwi siya ng kanyang kapatid. Kung maaari raw ay payagan ko siya para makita ang kanyang mga kamag-anak. Kaya po hindi natin siya kasalo ngayon. Dito makikita natin na sinubok ang reaksyon ni Saul. Nagkaroon ng excuse si David. May mga pagkakataon na kailangan mong umiwas para sa kaligtasan mo. Hindi lahat ng paglayo ay kahinaan. So verse 30, sabi po dito, nang marinig ang sinabi ni Jonathan, galit na galit niyang sinabi, isa ka pang Suail na anak. Ngayon ko natiyak na kampi ka kay David. Hindi mo na alam na inilalagay mo sa kahihiyan ang iyong sarili, pati na rin ang iyong ina. Dapat mong malaman hanggat buhay ang David na iyan ay hindi mapapasayo ang kahariang ito. Lumakad ka ngayon, ipahuli mo siya at iharap sa akin para mapatay ko. So dito makikita natin ininsulto ni Saul ang kanyang sariling anak, Inamin niya na si David ang magiging susunod na hari. Yung inggit ay sumisira kahit ng pamilya. Kapag hindi mo inayos ang puso mo, pati relasyon mo mawawasak. Dito sumagot si Jonathan, ano po ba ang kasalanan niya at dapat mong patayin? Sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan, kaya't natiyak nitong talagang gustong patayin ni Saul si David. Galit na umalis si Jonathan. Hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob na ginawang pagkahamak ni Saul kay David. So dito makikita natin kahit sariling anak, handang patayin ni Saul. Nawala na yung moral boundary niya. Ano po ang kasalanan kapag lumala? Hindi na nito kinikilala kahit pamilya mo pa or kahit tama pa ito. So verse 35, sabi dito, kinaumagahan, nagpunta siya sa bukid na pinag-usapan nila ni David kasama ang isa niyang lingkod na batang lalaki. Sinabi niya rito, hanapin mo itong pawawalan kong palaso. Patakbong sumunod ang utusan
at pinawalan ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Pagdating sa lugar na binagsakan ng palaso, humiyaw si Jonathan, "Nasa gawi pa roon." Idinugtong pa niya, "Dalian mo, huwag ka nang magtagal diyan." At nang makuha ng bata ang palaso, dali-dali itong nagbalik kay Jonathan. Wala siyang kaalam-alam sa pangyayari, ngunit nagkakaintindihan na sina David at Jonathan. Pagkatapos, ang mga sandata ni Jonathan ay ipinauwi na niya sa kanyang batang lingkod. So dito po makikita natin yung arrow signal, no? Oras na para umalis si David, no? Tahimik ngunit malinaw yung mensahe. Confirmed. May panganib talaga sa buhay ni David. Alam niyo po, kapag malinaw na ang direksyon ng Diyos, huwag ka nang magdalawang isip pa. Kumilos ka na kaagad. Ano po? Verse 41. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumuko na ang mukay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at hinagka ng isa't isa. Hindi na mapigil ni David ang sarili at siya'y humagulhol. Ayan. So, isa sa pinaka-emotional na bahagi ng kabanatang ito, ano po, yung totoong pagmamahal at yung sakit ng paghihiwalay, no? Ang tunay na relasyon ay may lalim ng emosyon. Hindi lahat ng paghihiwalay ay dahil sa galit. Minsan, dahil yun po yung kapalaran, no? Yung destiny nila. Verse 42, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, "Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa, pati ang ating mga susunod na salinlahi magpakailanman." At naghiwalay silang dalawa. Umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. So ayan, makita natin pinagtibay yung kanilang kasunduan, yung covenant sa pangalan ng Panginoon. Ang relasyon nila ay nakaangkla sa Diyos. Ano po? Ang relasyon na nakatayo sa Diyos, kahit magkahiwalay pa yan, mananatiling matibay. So dito makita po natin yung napakagandang mensahe po ng pagkakaibigan dito sa Kabanata 20. Kaya dalangin ko po na tayong lahat ay napagpala sa pagninilay-nilay ng kanyang salita. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.